Computer, ayaw mag-boot. Gulat kayo, no? Bali kung natatandaan nyo pa tong PC na to, ito nga pala yung regalo sa akin nung napasa ko yung board exam ng Mechanical Engineering. 2 years ago lang. At ngayon, meron na siyang mga problema. Unang problema, madalas nagda-not responding. Fuck! As in, ang hirap mag-edit. Pangalawa, ang tagal niyang mag-boot. Bali, stuck na siya dyan ng mga 3 minuto. Hey! Fuck! Hindi ko rin alam kung ano nangyayari sa kanya. Umaabot ng 3 to 5 minutes yung pag-boot niya. Kahit yung OS niya nasa SSD. Kasi yung SSD mas mabilis sa HDD. I mean, kung gusto nyo lang ng simpleng explain. Pangatlo, may buzzing sound. Hindi ko rin alam kung saan niya nanggagaling. Naisip ko ba kayong sa disk ng HDD, pwede rin isa sa mga fan, pwede, hindi ko alam. At syempre, pag may problema ang PC, unang bubuksan ay ang Task Manager. Ano pa bang pwede dito? Sa pansin ko nga na yung drive ng HDD ay laging nasa 100% disk usage. Kahit medium load lang. Tain naman. Ayaw na niya. Tapos kada re-open ko ng Premiere Pro, napansin ko na pag nire-reload yung files na galing sa HDD ay talagang nai-stack siya sa 100%. Napansin ko rin na yung mga files sa HDD ay naglalag sa playback. At dahil nga yung mga save file ng project ay nasa HDD rin, ang tagal din niya ma-reopen. Naka-opacity lang yan, Lods. Katulad ng mga nasa social media. Pero sa utak ko nga ang iniisip kong may problema ay ang RAM, Marcoso. Si RAM. Hindi yan. Iba yan. Ito. Kaya napasearch ako sa net kung anong pwedeng makapag-cause ng 100% disk usage. At marami nagsasabi na baka daw faulty na yung HDD. Tapos tinry ko yung mga basic troubleshooting na nirecommend ng mga tao sa internet. Sabi, i-defrag daw, kaso nai-stack siya dyan ng mga 10 minutes. Sabi, scan daw yung hard drive pero wala pang nai-scan at mga 2 minutes ang nakalipas, magna-not responding na. At dahil nagawa ko na yung mga basic solutions na nirecommend ng mga tao sa internet, kumbaga yung mga may idea lang ako, medyo kinakabahan na ako. 50 pesos na game kasi walang umaandar na solusyon. Tsaka kasi may ongoing project ako na ini-edit. Tapos may 132 gig worth of files pa ako na nandito sa HDD. At kailangan ko silang iligtas. Kaya pinilit kong tapusin ng editing kaso talagang napakahirap na. Halos bawat cut ko ng clip nagna-not responding agad. Tapos tinry ko mag-load ng laro kasi dito naka-install yung mga games sa HDD na to. Ayaw na rin. So pati Dota Nights, nawala na. Dahil sa kaba at halong takot na baka umulit yung ine-edit kong video, gamit yung external kong HDD, sinubukan kong i-backup yung mga files. Kaso sobrang bagal ng transfer speed. Halos 1 to 3 megabits per second lang. Mas mabilis pa yung net namin dito eh. Tapos may nakita nga akong software na nag-check ng health ng drive. At oo nga, nasa caution na siya. Kahit halos sabay lang talaga sila ng SSD nag-boot oh. Sobrang weird na nakakainis. Kaya ngayon, Barracuda. bumili ako ng bagong hard drive. Ang taba. Bali, nabili ko nga pala to sa Shopee, sa store na to, sa halagang 2.8K. Siyempre may discount yun kasi nasa 3,000 yung presyo nito. Isa nga pala tong Seagate Barracuda na 2TB na hard drive. Siyempre para mas maraming videos yung pwede kong mailapag dito. Kung umaandar. I mean, yung packaging niya medyo questionable eh. Kaya di ko rin sure ba't ganun. Isipin nyo, hard disk drive to tapos ganito lang yung balot. Medyo parang sketchy. Kasi marami tong gumagalaw na components. Kasi sobrang dami talagang gumagalaw na mini pieces nito sa loob at may disk pa yan. Kumbaga sa shipping, mauuga-uga to tapos ganito lang. O diba, ganun lang yung pagkakabalot niya tapos ito na mismo yung hard disk drive. Alam mo nga naman legit. At mukha naman siyang authentic. Sabi naman kung gusto mong malaman kung authentic o hindi, pwede mong i-scan tong QR code na siyang gagawin ko ngayon. Nope. Okay. Verify my drive. Please scan QR code. Enter the number between the QR code. Okay.
Yan na pala yun. Results are QR code GV ending in 9JB. J9B. Serial. J9B. 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 A. So, bale, good siya. Ayos ganun lang pala kadali check kung legit yung hard drive. Ngayon naman, dapat i-check na natin kung umaandar to kasi sayang na yung PC ko. At dahil andyan na yung bagong HDD, pinagtyagaan kong i-backup yung mga natitirang files sa nauulol na HDD. T-fuck ba naman eh. Sabay uninstall ng mga softwares dun sa lumang drive. At... wala na. Halos lahat nalipat ko na dito sa external. Bye-bye. Ngayon, ito na yung aking computer na sobrang dumi. Siguro naman dahil nilinis ko na yung buong hard drive na papalitan, sana literal na plug and play na lang to, no? Kumbaga, wala na masyadong pahirapan pang mangyayari. Fingers crossed. Thumb screws. Oh my gosh, ang dumi. Punasan lang natin kasi nandito na rin. Yan, malinis na. Tapos mga thumb screws. Thumb screws nga ba to? Ito na yung natitirang plate para magka-access na tayo sa mismong hard drive sa tingin ko kasi wala naman siya sa harap. Napaka-imposible naman kapag nandito sa harap pala yung hard drive, no? The fuck. Okay. So, ang dumi. Ay, pwede naman natin siguro punasan lang yan. Punas. Ito yung power supply, medyo delikadong hawakan yan. Kumbaga, ingat lang sa pag dito banda kasi delix. Ang gulo. Sobrang gulo ng placement pero nakikita ko na yung hard drive. Dali lang naman siyang tanggalin. Meron lang siyang 4 screws dito sa gilid tapos yun lang. Kaya kailangan lang natin ng screwdriver. Tada! So bali, i-unscrew na lang tong HDD na compartment. Kung ano man tawag dito. 3 lang yung screws. Di ko alam kung nasan yung isa. Siguro di nilagay nung nagkabit. Kaya... sobrang sikip nun, Lods. My gosh. Oh my gosh, natatanggal na siya. Okay, GG. Ngayon, paano to? Hello? Kung marinig man yung electric fan, bahala na si Batman kasi ang hirap nitong ginagawa ko. Bali may nakikita akong dalawang cable na naka-attach lang dito. Itong sa taas nga pala yung SSD at sa baba naman yung HDD. May dalawa lang na kabling nakakonektan na susubukan ko tanggalin. Kasi kung tutusin, ang bangit ng pagkakalagay. Wala man masyadong screws yung iba niyang post pero sa bagay, dalawa lang kasi yung mounting holes niya. Kung ano man tawag dyan, di ko alam. Sorry, di ako tech nerd. Di ako first time kong kumalas. Yan naman siguro masisira pag kinalas ko to. Pinipindot ba yan? Wala. Ito yung SSD eh. Tapos ito yung mahalagang part na kailangan natin tanggalin. Hirap yung tanggalin. Natanggal. Hindi ko alam kung nakukuryente ba ako sa ginagawa ko nito pero... Yun! At malaya na! Malaya ko nang natanggal yung HDD na what the fuck kung ano man yan, hindi ko alam. Pero ang pangit niya. I mean, hindi siya mukha talagang authentic. Tingnan nyo naman, ang pangit ng circuit board kumpara dun sa Seagate na hawak ko kanina. At least successful ko na siyang natanggal. Bali, ang gagawin ko na lang dito ay tatanggalin yung mga screws na nakakonekta. Putik yan. Dalawa lang ang putik. Ito lang. Tapos, ito. Hindi ko alam kung secured yan. I mean, ba't wala sa likod? Ano to? Wala eh. Hindi ko alam. Na yan. Nakita niyo yung pawis ko sa pagtanggal ng isang 1 terabyte na HDD na Seagate Barracuda din. Hindi ko alam bakit pumalya to ng... I mean, mukha naman siyang, hindi ko alam, mukha siyang peke kasi wala siyang serial. Wala siyang serial, tapos ewan ko yung ewan ko, hindi ako marunong. I mean, kung marunong kayo, tingnan nyo, sabihin nyo kung comment, ganon, peke ba to? Kasi hindi ako sigurado. Ang init. Ngayon, ikakabit ko na tong bagong 2 terabyte. So, ipapasok ko lang siya dito, tama ba? O dito. Hindi, that kita eh. So, yan.
May slit naman siya sa gilid. Ayan, kung makikita, may slit. First time natin to eh. First time natin kumalikot eh. May slit siya dito sa gilid kaya di yan malalaglag. Sobrang dumi. Wait lang ah. So, ipapasok lang natin siya sa slit. Oh my gosh. Tapos, may align sa keyhole. Tapos, ibalik lang. Putak. Tain lang yan. Wala akong tiwala dyan. Pero, ito lang meron tayo eh. Wala ng ibang screw eh. Tapos syempre, balik na lang natin yung mga wires. Kanina mukhang ito yung sa... Ito siya, sa baba. Yan. Nag-click. Basta pag nag-click, goods yun. Alam ko ang tama't mali. Tapos ito siya yung 90. Nag-click. Goods din yun, nag-click. Tapos... It was at this moment he knew. Wait. He fucked up. Ang bonak ko. Baligtad. Baligtad ako, guys. Tayo na. Trial and error naman. Nandito pala yung puwet. I mean, dito yung saksakan. Pero, baligtad. Okay, ulitin natin yun. Ito na talaga. Promise, totoo na to. Pares na yung direction ng puwet. Kaya, promise, ito na talaga. So, ito yung sa baba. Go. Tapos yung sa SSD. Yan. Feel ko pwede na natin ibalik. Moment of truth. Tingnan natin kung sasabog kasi di ko sure kung ano yung pinagagagawa ko. Mukhang tama naman. Sana hindi siya sumabog. Di pala nakabukas. Yan na, nakabukas na yung power supply. Ang ilaw! Ngayon, magpo-post ba siya? Kasi bago yung hard drive. Ito yung luma. Pero kasi yung OS nga nito ay nasa SSD kaya nag-post. Ngayon, marirecognize niya kayang pinalitan yung lamang loob niya. Kumbaga yung kidney niya, hindi na yung dati niyang kidney. Napakainit. Pawis ako. Ayokong masayang lang yung lahat ng effort ko para lang dito. Oh my gosh, pwede men, pwede. Ang tanong, marirecognize niya kaya na iba yung HDD. Wala na si T-Fuck. Ito na si T-Fuck. Ito na. Uy. Naka-question mark. Hindi niya alam kung ano ba yan. May bago daw siyang laman loob. So, ang masasabi ko lang doon ay success. Di ko talaga in-expect na gagana yung simpleng hard drive swap. Kaya pumunta na ako sa disk management para mag-create ng partition sa bagong HDD at magamit na ito. Maximum volume syempre. Letrang T para T-Fuck. At BAM! Ox goods na. Tatawagin ko na tong T-Fuck Reborn. So syempre, tinest ko na agad kung pwede mag-transfer ng files at successful naman. Hindi na 1 to 2 Mbps yung transfer speed. Kaya binalik ko na yung mga lumang files at nilagyan ko na ng Dota syempre. Yung tipong ginawa ko lahat yun ng sabay-sabay at di na siya na-stack ng 100%. Tsaka nagagamit ko pa rin. Unfortunately, di natanggal yung buzzing sound.
Baka mamaya isa na talaga yun sa mga fans. Pero at least, Dota Knight is back, baby! chinek ko rin siya sa Crystal Disk Info at ito nga yung una niyang boot up. Tas goods din yung health niya. At sa totoo lang, mas mabilis na siya kumpara dati pagdating sa pag-edit ng videos. Kaya pack yung HD din na bulok